Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 51 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang papalapit si Arthur upang sumalang sa kanyang pagsusulit para sa pagsusuri ng ranggo bilang isang adventurer. Bumalot ang bigat ng tensyon sa buong arena. Ang mga manonood at mga tagasuri ay napatahimik sapagkat hindi ito isang karaniwang pagsusulit. Ang kanyang magiging kalaban ay walang iba kundi si Caspian, ang pinuno ng pinakamalaking adventurer guild hall sa kaharian ng Sapin, at isang AA class na adventurer na kilala sa kanyang matinding lakas at walang kapantay na kasanayan sa pakikipaglaban. Sa pananaw ni Arthur, ang lalaking nasa harap niya ay hindi lang may kapangyarihang namumuno kundi pati na rin ang matinding pagnanais na pumatay. Halatang hindi magiging magaan ang laban na ito. Hinugot ni Caspian ang kanyang espada at may banayad na babala, huwag daw masyadong dibdibin ang espesyal na pagtrato na ibibigay niya. Sa halip na kabahan, naramdaman ni Arthur ang pagdaloy ng pananabik sa kanyang dugo. Nang magsimula ang laban, agad umatake si Caspian sa nakakasilaw na bilis. Mabilis na iniwasan ni Arthur ang unang palo sa pamamagitan ng pagyuko. Sumunod-sunod ang mga atake, mabilis at walang humpay. Gumulong si Arthur upang umiwas sa ikalawang atake, at agad na umikot upang makaiwas sa isa pa mula sa kanyang likuran. Nakaganti siya ng isang mabilis na suntok gamit ang kanyang espada, na ikinagulat ni Caspian at napaatras ito habang umiti at pinunasan ang pawis, tila natuwa sa hamon. Nagpalitan sila ng mabibilis na atake, sabay-sabay na kalansing ng mga espada, hanggang sa tuluyan ng nasugatan ni Caspian ang mukha ni Arthur ng isang hiwa. Makalipas ang ilang sandali, tinamaan ni Caspian ang likod ni Arthur gamit ang hawakan ng espada. Sa isipan ni Arthur, malinaw ang kanyang mga kahinaan. Ang kanyang kasalukuyang katawan, kahit na pinatibay ng dragon will ni Sylvia, ay bata pa rin at kulang sa pisikal na lakas. Ang husay niya sa pakikipaglaban noong siya'y nasa kanyang rurok ay hindi pa niya ganap na naibabalik sa kanyang batang anyo. Samantalang si Caspian, isang veteranong mandirigma, ay may matatag at pinalakas na katawan, pinatibay pa ng makapal na mana. Gayunman, hindi sumuko si Arthur. Patuloy siyang umiwas, lumalayo upang makahanap ng puwang para makaganti ng atake. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsasanay, ramdam niyang hindi pa rin siya ganap na sanay sa kanyang kasalukuyang katawan. Nang mapansin ni Caspian ang katatagan ni Arthur, nagpasya siyang itodo ang laban. Pinuno niya ng wind magic ang kanyang espada at humingi ng paumanhin sa pagiging kampante niya kanina. Bigla, nakaramdam si Arthur ng matinding kilabot, ang kanyang katawan ay tila sumisigaw na tumakbo. Mabilis na pinakawalan ni Caspian ang isang wind bullet gamit ang kanyang espada. Ngunit naiwasan ito ni Arthur sa huling sandali. Sumunod pa ang ilang wind attacks, mabilis at halos hindi makita ng mata. Pero napansin ni Arthur na, kahit mahirap makita, tuwid at hulaan ang direksyon ng mga ito. Alam niyang kailangan niyang makalapit kung gusto niyang magkaroon ng pag-asa nang makita ang pagkakataon. Biglang sumugod si Arthur. Nakalapit siya sa wakas, at sa isang nakakagulat na hakbang, pinuno niya ng apoy ang kanyang espada gamit ang mana, ikinagulat ng lahat ng nanonood, kabilang na si Jasmine at ang ibang tagasuri. Maging si Caspian ay nagulat sa pagpapakita ng kapangyarihang apoy ni Arthur. Muling nagsalpukan ang kanilang mga espada, ngunit ngayon, hindi lang bakal ang nag-umpugan, kundi apoy laban sa hangin. Bawat banggaan ng kanilang mga armas ay may kasamang malalakas na pagsabog at alingawngaw sa paligid. Sa pananaw ni Caspian, dapat ay malinaw na ang magiging resulta ng laban. Isa siyang AA class na adventurer, bihasa sa mga long-range na mahika na pinapangarap ng karamihan sa mga augmenter. Pero habang nararamdaman niya ang lakas sa bawat hampas ni Arthur, may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanya, pagkabahala. Unti-unti niyang napagtanto na si Arthur, sa kabila ng murang katawan, ay may taglay na pambihirang talento, likas na talino sa pakikipaglaban, at walang kapantay na potensyal. Ang laban na kanina ay sigurado na, ngayon ay tila nagbabago ang ihip ng hangin. Naisip niya, tama sigurong si Miss Flamesworth ay nakatagpo ng isang halimaw sa hinaharap,
At dito nagtatapos ang chapter 51 ng The Beginning After the End. Patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV.